Alam mo ba yung napapansin kong depensa ng mga charity vlogger or mga poverty porn star? Ang lagi nilang sinasabi, wala naman kami kinikita dito. May kinikita kami pero ang maliit lang kinikita namin dito. Alam mo, hindi yun yung issue dito, okay? Once na nagbigay ka ng tulong sa isang tao at naka-video, may kinikita ka man doon o wala pero binidyohan mo, poverty porn yung ginagawa mo. At itong nakaraan lang, nagkaroon ng issue si Kuya Renan at saka si Romano. Si Romano yung flip-top rapper. Si Kuya Renan, hindi naman siya poverty porn star, no? Hindi naman yung content niya ay puro tungkol sa poverty. Hindi ako fan ni Kuya Renan, hindi ako naka-follow sa kanya. Ngayon ko lang din nalaman na gumagawa siya ng ganyang content. Dati chinay ko yung Facebook niya, wala naman ako nakikita mga content tungkol sa poverty. Ngayon ko lang din nalaman kasi nagkaroon ng issue. Pero para sa akin may exception bago tawagin kang poverty porn star. Siguro gumawa siya ng poverty porn pero hindi pa siya poverty porn star. Saka ginawa lang naman ni Kuya Renan yon kasi may bagyo. In summary, gumawa pa rin ng poverty porn si Kuya Renan. Pero hindi ko siya tatawaging poverty porn star. Okay? Gets? Basta para sa akin, gumagawa ka ng poverty porn basta kinunan mo ng video at in-upload mo sa internet. Magkaroon man na maraming views yun o hindi, nag-aambag ka ng poverty porn video sa internet. Kung sasabihin mo naman sa akin na, may bagyo mabuti nga sila tumutulong. Ang tanong ko sa'yo, hindi ba nila kayang tumulong ng walang video? Para sa akin, mas madalingan tumulong ng walang video kasi wala kang hawak na camera. Magagamit mo pareho yung dalawang mong kamay sa pag-abot ng mga relief goods. Diba? Wait lang, tatanungin kita, bakit kailangan naka-video kapag tutulong ka? Ikaw, Kuya Renan, bakit kailangan naka-video kapag tutulong ka? Siguro palampasin na natin si Kuya Renan, no, na nag-video siya. Kasi may mas malaking issue pa. Kasi itong taong to, nag-boat buying. Wala siyang dalang camera, hindi siya nagre-record ng video. Yun nga lang, na-videohan siya. Based dun sa comment na nabasa ko, ang sabi si Luis Raymond daw siya. Luis Raymond Villafuerte. Politician daw siya na representative ng Kamsur. Nakikita mo yung ginagawa ng mga politician sa may hirap nating kababayan. Mas lalo pa nilang binababa ang dignidad ng mga to. Tingnan mo naman, para silang mga isda. Nakakatawa na mukha silang isda. Pero at the same time, nakakaawa kasi tao sila, hindi sila isda. So ano ba nangyari dito? Bakit may nangyayaring boat buying? Dahil sinalanta ng bagyong Christine ang Camarines Sur. Ngayon ang problema, binaha sila. Wala silang malinis na pagkain, walang malinis na tubig, hindi sila makapagluto, hindi sila makatulog na maayos, nilalamok sila. So ang tanong, anong short-term solution sa problema nila ngayon? Una, kailangan ma-rescue yung mga importanteng tao. For example, mga buntis, nanay, bata, mga babae, lola, mga matatanda. Mas okay din na may maiwan sa bahay para maiwasan yung mga issue na nakawan. Siyempre, pag walang tao sa bahay, pwedeng pasukin yung kapitbahay nila kahit baha. So ano pang ibang short-term solution sa problema nila ngayon? Kailangan nila ng malinis sa pagkain, malinis na tubig, kailangan din nila yon. Pero bakit itong mga politician na to, ang pinamimigay nila ay pera? Bakit pera yung pinamimigay nila? Napakaraming sari-sari store na sarado. Yung mga tindahan ngayon sarado kasi nga binabaha. Kung may bukas man, papahirapan mo pa silang bumili? Ibaha nga, di ba? Napakabobo. Actually, common sense nga lang to eh. Pero kung papansinin mo, yung mga taong binibigyan ng pera, ng cash, nagkakagulo pa sila, nag-aagawan, nagkakainggitan, masaya silang nabigyan ng cash. Kung naaawa kayo sa mga taong ito, ang tingin nyo wala ng dignidad. Kung galit kayo sa mga politician na nagbo-vote buying sa panahon ng sakuna, dapat magalit rin kayo sa mga poverty porn star. So bakit dapat kayo magalit sa mga poverty porn star kung paano kayo magalit sa mga gantong klaseng politician? Anong pagkakapareho ng mga poverty porn star at saka sa mga politician na nagbo-vote buying? Kasi itong mga poverty porn stars, sila yung nagno-normalize ng lahat ng ito. Kasi kung iisipin mo dati, kapag yung isang politician nag-vote buying, kasiraan ito sa kanya. Kapag nag-vote buying sila, patago nilang inaabot yung pera, nakasobre, nakaipit dun sa sample ballot, tapos ibang tao yung gumagawa ng pag-aabot ng pera. Pero ngayon putangin na dahil sa mga poverty porn star na normalize yung mga gantong gawain. Kung sasabihin mo naman sa akin na hindi kasalanan ng mga poverty porn star yan. Nung panahong hindi pa uso ang internet, hindi pa uso yung paggawa ng mga poverty porn video,
hindi rin uso yung ganito. Hindi nangyayari yung ganito eh. Kasing influence ng mga video ng mga poverty porn star na okay lang na magang mahirap at okay lang na ibaba mo yung dignidad mo kapalit ng pera, kapalit ng ayuda. Okay lang magmukhang mahirap sa camera, okay lang magmukhang kawawa sa harap ng camera dahil kapalit naman nito ay pera, kapalit nito ay ayuda. Parang sa show ni Willie Revillame, no? Yung mga contestant nila dun, hype na hype. Tapos magdadrama para taasan ni Willie Revillame yung ibibigay na pera. Tapos dagdagan pa ng mga nagva-viral sa YouTube, Facebook ng mga poverty porn na para bang sinasabi nila na kapag mahirap ka, swerte ka. Para bang sinasabi nila na walang nakakahiya kapag mahirap ka. Kapag mahirap ka, ganyan ka lang, okay lang yan, normal lang na maging mahirap, wala ka nang gagawin. Huwag ka na magsumikap sa buhay. Huwag ka na magtiyaga. Huwag mo nang pagurin yung sarili mo. Huwag ka na mag-aral. Huwag mo nang pilitin maging matalino. Nakakapagod mag-aral. Ang sakit sa ulo. Huwag mo nang pilitin iangat yung sarili mo sa kahirapan, okay? Nandito kami mga vloggers. Bibidyohan ka namin. Bibigyan ka namin ng tulong, okay? Ganyan ka lang. Stay put ka lang dyan. Maghintay lang kayo, okay? Tiyaga lang. Darating yung tulong. Darating kami dyan. May dalang camera. Darating kami dyan, magbibigay kami ng ayuda na may kasamang camera, okay? Habang wala pa kami dyan, practicein nyo na ibaba, tanggalin yung dignidad nyo, okay? Practicein nyo na kung paano magmukhang nakakaawa sa camera, okay? Kailangan magaling kayo umacting, kailangan nakakaawa kayo, kailangan nakakaiyak, kailangan tumulo yung luha nyo, okay? Kapag mas nakakaawa kayo, mas malaki yung pera yung ibibigay namin. Bibigyan pa namin kayo ng bonus, babalikan pa namin kayo kapag nag-viral yung video na ginawa natin. So kapag nag-viral, alam nyo na, may part 1, part 2, part 3 yan. Okay? Kaya dapat laging nakakaawa kayo. Tingnan mo yung result. Okay? Para kayong mga tilapia ang pinapakain sa dagat. Nag-aagawan sa pagkain. Buti pa ngayon sa tilapia sa mga isda. Kinakain na agad nila yan, pera. Anong gagawin nyo sa pera sa ganyang sitwasyon? Yun ang ginagawa ko yung mga tanga ng mga politician na yun yan yung epekto. Yan yung epekto na kakapanood nyo sa mga poverty porn star. Again, yung issue dito ng mga poverty porn star, wala na dun sa kung may kinikita sila o wala. Wala na dun Yung bad effect, yung influence na binibigay nyo sa mga tao, ganyan. Wala na. Tanggal na yung dignidad. Makakuha lang ng ayuda, makakuha lang ng pera. Okay lang magmukhang mahirap, okay lang magmukhang kawawa. Basta makakuha ng 500 pesos. Kinondisyon nyo na kasing utak ng mga tao na ganyan. Ayan, tanggal dignidad. Okay lang. Tanggalin na yung dignidad para sa 500 pesos. Tapos may utang na loob pa kayo dun sa politician na ginagago kayo. Kung sasabihin mo naman sa akin na normal lang yung vote buying normal lang yung pagbibigay ng mga politician ng pera sa mga tao. Yung kaibahan nga lang, dati hindi nakikita, syempre patago ngayon, nakikita na. Wala, normal na yan Ako tumatanggap ako ng pera pero hindi ko naman sila binoboto. Yun na nga yung problema dito. Yun na yung issue na dapat hindi ma-normalize ito. Hayaan na lang natin, nakikita na video, nagba-viral sa internet, nakikita ng mga bata. Kayo nga matatanda na kondisyon nito mga palabas na to, di ba? Itong mga poverty porn video, na kondisyon yung mga utak nyo. Ito pa kayong mga bata, itong mga bagong henerasyon. Hayaan na lang natin na normal lang ito. Hindi ka ba nahihiya na tumanggap ka ng pera? Galing sa vote buying. Hindi ka ba nahihiya na tumatanggap ka ng pera galing sa mga politician? Wala, disregard na natin kung binoboto mo sila hindi. Wala doon yung issue Ang issue doon, tumanggap ka ng pera. Nino-normalize mo kasi yung pagtanggap ng pera. Kapag tinanggap mo yung pera, binoto mo man siya o hindi, parang sinasabi mo na rin sa sarili mo na mahirap kang tao. Mukha kang pera. Maging magandang example ka naman sa mga kabataan. So yun lang gusto kong sabihin, na masama ang epekto ng poverty porn, lalo na sa komunidad natin. Tinuturuan kasi nito na umasa na lang yung mga mahihirap. Mas pinipili or mas na-appreciate natin yung short-term solution kaysa sa long-term solution. Tapos mas malala pa ito, pera. Putang inang yan, pera. Saan mo gagamitin yung pera sa panahong ganyan? Hintayin mo matapos yung baha bago mo magamit yung pera? Baka patay ka na sa gutom pag natapos yung baha. So yun lang, huwag na kasi kayo mag-video kapag tumutulong, okay? Kasi may pera man kayo makuha dyan o wala, meron pa rin kayong benefit na makukuha dyan, okay? Magmumukha kayong mabait sa mata ng mga tao, may makukuha pa rin kayong papuri sa mga tao. Pangalawa, nagmumukha silang nakakaawa. At ang tanong, nasolusyonan ba talaga yung root problem, okay?
short-term solution lang ba yung binibigay nyo or long-term solution? Kung short-term solution lang naman yung binibigay nyo, wag nyo nang videohan. Kinukondisyon nyo yung utak ng mga tao na short-term solution lang lagi yung kailangan nila, hindi long-term solution. Alam nyo naman na sobrang daming bobong Pilipino, di ba? Pero thank you pa rin sa mga content creator na gumawa ng poverty porn video. Sa ngayon, okay, sana last nyo na yan, no? Sige, pagbibigyan ko kayo kasi may bagyo. Kailangan ng tulong ng mga tao. Pero sana last na ito. Kapag tutulong kayo, walang video. Kung sasabihin nyo naman sa akin na kailangan kasi ng resibo galing sa may mga nag-donate kasi. Kailangan nila makita na binibigay talaga namin yung tulong. Kung ganyan ang issue, sobrang dali lang solusyonan. Gumawa ka ng private group na nandun yung mga nag-donate. Tapos dun mo i-post yung video. Sobrang basic ng problema mo. Kung ako lang maging successful dito sa YouTube, magkaroon ako ng successful na business, tapos nagkaroon ako maraming income, tutulong din ako sa mahirap na kababayan natin, pero walang video. At kung magbibigay ako ng mga short-term solution, mga short-term na tulong, ang mga tatargetin ko ay yung mga taong nasunugan, kagaya niyan, nasunugan o kaya mga nasalanta ng bagyo. Kasi yung mga yan, nangangailangan talaga yan ng mga short-term solution, okay? At kung sakaling magbibigay ako ng long-term solution, siguro yung mga long-term solution na ibibigay ko, kung sakali lang naman na maging successful na negosyante ako, i-share ko kung paano magnegosyo, kung paano mag-start ng negosyo sa ganitong panahon. Kasi kung sakaling may isang tao ako matulungan kung paano magnegosyo at naging successful na negosyante siya, long-term solution yun. Kasagutan sa kahirapan niya yon. So yun lang sa video ito. Napagod na ako mag-rant, wala na akong maisip na sasabihin pa. Join ka na rin pala sa FB group na ginawa ko. Pag-usapan natin sa private group na yun kung paano natin susugpuin ang poverty porn dito sa Pilipinas. Yun lang sa video ito. Peace out.